I sold my innocence to a demon. Chapter 70, Coincidence. Apple. Hay, nahihiya ako kay Jack. Kaawa-awa yung sinapit ng gitara niya. Kabibili pa naman nun. Hindi naman nangihinayang kaibigan ko kasi binigyan na siya ni Steve ng 10,000 pambili ng gitara. Napakasaya pa nga niya noong nagpaalam siya pero hindi pa rin tama yung ginawa ni boss. Save, tawag ko kay boss na kasalukuyang nandito sa sala at nanonood sa TV naming lumang-luma na at halos wala nang maaninag na tao kasi malabo. Hindi naman kasi kami mayaman pero para makabili ng cable at bagong TV. Sapat lang ang kinikita namin para mabuhay at makakakain araw-araw kaya hayan. Yung mga luho namin hindi na namin maibibigyan ang atensyon. Tinaasan ako ng kilay ni boss pero hindi pa rin niya ako tinatapunan ng tingin kaya naman hindi ko maiwasan ang mapanguso. Masama yung ginawa mo sa gitara ni Jack. Paano na lang kung may sentimental value sa kanya yun? Wika ako pa pero wala man lang yatang pakialam ang lalo ko dahil sa TV. Pa rin nakatuon yung pansin niya. Save, medyo nalulungkot na ako kasi pakiramdam ko ay galit siya kahit wala naman akong ginagawang. Kinakausap ko naman siya bakit ganyan siya sa akin ngayon? Mas lalong tumulis ang pagkakanguso ko at akmang lalapitan ko na ang lalaki nang bigla na lamang may kumalabog sa bubong nitong bahay. Malakas yung tunog dahil yero itong bubong namin at bababa lang pero alam ko naman na mga pusa lang yun. What's that? Kunot ang noong tanong ni boss na ngayon ay pinagmamasdan na ang kisame nitong bahay namin. Pusa lang yon, marami kasing pusang mga kapitbahay namin. Paliwanag ko kay Steve pero hindi pa rin maalis-alis yung pagkakakunot noon niya. Mas lalo tuloy nagiging intimidating ang dating niya lalo na at bakat na bakat ang hulmado nitong katawan. Hindi na ako nagtataka kung bakit halos maglaway na si Jack kanina. Sino ba naman kasi ang hindi maglalaway kung ganito kakanda ang katawan at mukha? Is it always like this? Tanong pa ni boss kaya naman lumapit na ako sa kanya at umupo sa tabi. Oo, lalo na paggabi. Mayroon rin lasing na nanitrip pero sanay na naman kaming lahat dito. No, this is not okay. Hindi ko maiwasan ang mapapikit-pikit nang bigla na lamang tumayo si boss at saka ako matiim na tinitigan. Nagtatagis ang bagang niya na animoy galit na galit. Ngayon alam ko na talaga na pagtanto ko nang napakahirap intindihin ang mga lalaki. Noong madaling araw pa siyang bata sa sobrang tahimik, masunuri naman siya kanina tapos bigla na lang siyang naging masungit at hito mukhang galit pa. Ano ba talaga ang problema niya? Save, daig pa ang buntis sa pagiging modin mo. Reklamo ko kay Ziv ngayon himala yata kasi hindi man niya pinansin yung pagrereklamo ko. Imbis ay naglakad lang ito palapit sa pinto ay may dinot-dot na cellphone niya. May tinawagan yata, hayan mo na lang yan Apple, baka madami lang lamok na kumagat sa kanya kaya ganyan ang ugali niya ngayon. Epekto lang siguro yan ng lamok at nung ininit na pagkain. Mamaya talaga pag natulog kami sisiguraduhin kung may kalambo siya. Kawawa naman kasi yung balat niya. Nagkibit balikat na lamang ako at pumunta na sa kusina para mag-urong. Hindi pa man ako makakadampit ng plato ay marinig ko ang boses ni boss mula sa sala. Get dressed, we're going somewhere. Ha? Going somewhere? Huwag niya sabihin uuwi na kami sa Maynila pero hindi pa ako nakakapagpaalam kina mamang at tatang tapos hindi ko pa sila nakakasama ng matagal. Parang ang aga naman yata nitong the place is located near this house. Dagdag pa sigaw ni boss. Ang galing, parang nabasa niya yung iniisip ko. Malapit lang naman pala dito. Yung pupuntahan namin kaya bakit kailangan pang magpalit? Pwede naman akong umalis dito sa bahay hanggat wala pa sina mamang at tatang kaya naman hindi na ako nagreklamo pa. Agad akong nagtungo sa kwarto at nagpalit na lang ng damit. Sinuot ko yung shirt na niregalo niya sa akin ni boss. Tapos sinuklay ko lang din yung buhok ko at kahit na malapit nang pala ang pupuntahan namin ay nagawa ko pang maglagay ng pulbos at lip tint. Hindi ko naman talaga dinamputan sa labi ko kung hindi kailangan. Ewan ko ba, simula kasi nang malaman kong mahal ko na talaga si Biglang nagbago yung pananaw ko sa buhay.
Gusto kong maging maganda para sa kanya kasi sa milyon-milyong mga babae nagkakagusto sa kanya, isang maliit na bato lang ako na malabong seryosohin niya. I wanted to be like those superstars he dated. Gusto kong magustuhan rin ako ni boss tulad ng pagkagusto niya sa lahat ng bagay na mayroon siya. I wanted him to treasure me. Nang masiguro kong maayos na ang itsura ko ay lumabas na ako ng bahay. Doon na sumalubong sa akin ang lalaking printing nakatayo habang may kausap sa cellphone. Coincidence na naman? Hindi ko inaakala na susuotin rin niya yung dadamit na iniregalo ko. Napaiwas na lamang ako ng tingin nang magtagpo ang mga mata namin. My cheeks began to blush when I felt something odd floating in the air na nakakahiya at nakaka-inlove dahil bagay na bagay kay Siv yung niregalo kong shirt. Kahit simple lang ito ay tila ba naging mamahalin iyon nang siya ang mismo ang nagsuot. And hat. Ngayon ko lamang ibig sabihin ang hat ng pinasabi iyon ng mga babae towards the crush nila. Ang hat ni Siv na paubo ng mahina ang lalaki na animoy, inaagaw niya ang atensyon ko para nahihiya pa rin talaga ako kaya mas minabuti ko na lang na maglakad palapit sa kanya nang hindi siya sinusulyapan. Sa saan ulit tayo pupunta? Halata ngang nahihiya ako kasi hindi ko mapigilan ang mautal. I'll tell you later, asik na lalaki bago ito nagsimulang maglakad paalis. Hinawakan ko na lamang ang dulo ng shirt niya para makasunod ako kung saan kami pupunta. Hinayaan naman ako ni Save na kaya nagpatuloy na lang kami. Nagtaka pa nga ako nang malaman kong maglalakad lang kami papunta sa lugar kung saan niya ako dadalhin. Ang alam ko ay first time niya lang dito. Bakit parang may alam siyang lugar? Pinagtitinginan naman kami ng mga kapitbahay ay hindi ko na lang pinansin yun total at wala na rin kaming pakialam ni si boss sa kanila. Ilang minuto rin kaming naglakad hanggang sa makarating kami sa harap ng malawak at napakagandang lupain ng mga Santos. Sila yung pinakamayaman na pamilya sa lugar na ito kaya bakit nandito kami sa kanila ni boss. Sila rin yung pinagkakautangan namin at yung sinasabi kong pinagbintangan akong magnanakaw. Boss, bakit nandito tayo? Nagtataka kong tanong sa lalaki na napairap lamang. Hahawakan na sana ni boss ang malaki at nabakal na gate ng mga Santos nang agad ko siyang pigilan. Ano bang akala niya na pwedeng maglakad na lang ng basta-basta sa lupain ng mga Santos? Baka kasuhan kami ng trespassing pag ginawa namin yun. What? Tanong pa nito sa akin. Umiling ako kay boss kasi bawal talaga kami dito lalo na at mainit ang dugo sa akin ng mga Santos. Tapos galit pa ako sa Unico iho nila kasi sinaktan nga si Jack. Hindi tayo pwede dito kasi kakasuhan tayo ng trespassing. Singhal ko kay boss na umani naman ang isang irap sa kanya. Iniirapan na niya ako ngayon ha? Why would they? Kasi nga papasok tayo ng walang paalam. Hindi ba naiintindihan ni boss yun? I owned this since last year. Maraming utang sa akin ang pamilya nila kaya bilang pambayad itong lupain at bahay ang binigay nila. Napaawang ang labi ko. Legit? Ibig sabihin si boss ang totoong may-ari ng bahay na ito simula pa noong nakaraang taon? Hala, tatapos hindi namin alam lahat na ron palang utang ang mga Santos kay boss. Hindi ako makapaniwala, ang dami mong pera wala sa sarili kong asik na mukhang ikinataas ng ego nitong lalaking ito. Tumaas kasi yung dulo ng labi niya na animoy na niyayabangan ako. Marunong na palang magyabang si boss ngayon, pero kinulang naman, boss sa aruga. Dagdag ko, hihihi, sinasadya ko talagang idagdag yun para maalis yung ngisi na nasa mukha niya at successful naman dahil bukod sa pagkawala ng ngisi ay binigyan rin naman niya ako ng nakakatakot niyang death glare. Medyo sanay na ako kaya hindi na ako tatablan yan, hihihi. Let's come inside, aya. Aya ni Save. Ayoko nang pumasok sa lupain ng pamilyang nagpahiya at tumapak sa amin pero kailangan ko dahil hawak-hawak na ni Save ang mga kamay ko. Kailangan kong sumama sa kanya dahil isa yon sa mga tungkulin ko. Chapter 71. Words aren't his type. Apple. Wow, hindi ko alam na mas magaganda pa ganito ng lupain ng mga Santos. Kung dati parang kulungan ito para sa mga katulad kong mahihirap, pero ngayon, pakiramdam ko ay napunta na naman ako sa isang kaharian.
Mas lalong napaawang ang aking labi na makita ko na ang malaking engrandeng mansyon ng mga Santos, it has a unique design. More antiques and ancient designs like sculptures. Hindi ko alam kung bakit mas lalong naging maganda ang lugar na ito. Dahil siguro alam kong hindi na ang mga taong iyon ang nagmamayari sa napakagandang lupain nito, baka nga. Sa harap ng kulay gray at puting bahay ay nakapahinga ang mga bulaklak. Those are white and pink roses. Then may mga lampara rin ito sa gilid ng dinadaanan namin. Itong lupain ito ang patunay kung gaano kayaman ang mga Santos. Yes, this is beautiful, but Xavier's mansion is more breathtaking and extravagant than this. Humigpit ang pagkakahawak ko sa kamay ni Xavier at akmang papasok na kami sa loob ng napakagarang mansyon nang mapahinto ako sa paglalakad. Ganoon rin siya na napatigil dahil sa ginawa ko. Nangangamba lang kasi ako, bakit kailangan dalhin ako ni Xavier sa lugar na ito? Anong mayroon at gusto niyang samahan ko siya sa mansyon ng mga sumira sa imahe ng mga magulang ko? Wala sa sariling na ikuyong ko ang aking mga kamao at mas lalo iyong humigpit nang harapin ako ng lalaki suot ang emosyong ginagamit niya sa tuwing nagtataka o confused siya. Boss, bakit nandito tayo? I asked nervously. I want to erase the thought na baka kaya kami nandito ay may gagawin siyang masama. The last time I checked, may pinatay siya nang malaman niyang may nananakit sa akin. Natatakot na akong masayara ng dugo ang kamay ng lalaking pinakamamahal ko. I wanted Safe to continue his legacy as the untouchable boss, but I doubt na magiging masaya ako makita siya na pumapatay ng mga tao para lamang sa kapangyarihan at pera. Anong klaseng pagmamahal ba ang mayroon ako kung kahayaan kong dumumi ang mga kamay ng lalaking mahal ko? What's the problem? Tanong niya sabay bulsa ng mga kamay niya. Bakit ba dinala mo ako dito? Muli kong tanong kay Steve habang pilit kong tinatago ang lungkot na unti-unting kumakain sa buong sistema ko. Mumuli na naman kasing nakita yung imahe ni Steve. Noong unang beses na nangyari sa amin, I might forgive him but the memories are still here. Hindi mawawala sa isip ko yung imahe niya na animoy gusto na akong patayin ng gabing iyon. Hindi mawawala sa isip ko yung sakit at bawat pasang naiwan sa katawan ko tapos niyang gawin iyon. Tao pa rin naman ako, nasasaktan at natatakot. Napatingala ang lalaki at tulad ng ginawa niya sa tuwing hindi alam ang gagawin. Ipinikit ni Save ang mga mata niya. Sa saan ba papunta itong usapan na to? Mamamay sasaktan ka ba ulit? Kasi sa totoo lang, Save, naku-confuse na ako. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat kahit na nakakatakot ang magiging kapalit nito. I'm your slave, but why are you doing this? You're treating me as if I'm your queen. I yell at him while still clenching my small fist. Nasisinaga ng araw ang maaamong mukha ni Save kaya naman yung takot na nararamdaman ko sa tuwing sasagutin ko siya ay nawawala. Paano ba naman ako matatakot kung ganito ang itsura ng kaharap ko? Despite of his attitude, he still looks like an angel. Nagtagis ang bagang ng lalaki at bago ko pa naman maituloy ang sasabihin ko ay muli na niyang ibinukas ang mga mata. His dark orbs met mine and for just a second moment of my entire life, my world slows down. Nabingi ako at nawala ang lahat ng pangamba na kumakain sa akin. Pakiramdam ko ay kaming dalawa lang ang tao rito sa mundo. I want to give my everything to my family. Pagbabasag niya sa katahimikan, ang baritonong nitong boses ang pumupuno sa aking pandinig. Paulit-ulit itong hinahanap ng tenga ko na tila ba isang magandang musika ang boses niya. I'm not part of your family. Hindi ako parte ng pamilya niya kasi slave lang niya ako. Wala dapat akong karapatan na masama sa pamilya niya kasi, kaya bakit sinasabi niyang parte ako ng pamilya niya? Bakit nagiging komplikado ang isip ko ngayon? Hindi naman sana ako gutom. Ever since you signed those papers and show me how kind you are, I choose to make you as part of mine. Kung ipaliwanag niya sa akin yon ay akala mong pinaliliwanagan niya lang ang isang bata kung paano nakuha ang 1 sa 2 minus 1 equals 1.
Napakakakalmado niya at wala man lang kahit na anong emosyon ang mababakas sa mga mata niya. Nakadagdag patuloy yan sa kalituhan ko sa mga bagay na nasa paligid namin. Dahil lang sa papel kaya mo itinuturing na kapamilya? Dahil lang sa paper kaya mo binibigay sa akin lahat ng gusto ko? Sigaw ko pa sa lalaki at this time. Tuluyan nang nawala ang pasensya niya. Kumunot na ang noo ni Save at pansin kong bahagyang napaawang ang labi niya. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ang gusto kong palabasin. Nako-confuse na ako sa sarili ko. What do you want? Iritadong asik ni Save na ikinasimangot ko ng lalo. May gusto akong marinig sa kanya kaya paulit-ulit ko itong tinatanong. I want answers. I already answered you. Napaikot pa ang mga mata niya, kaya naman mas lalo lang lumala ang nararamdaman ko. Huhuhuy, hindi ko alam na magiging ganito kakomplikado ang pagmamahal. You killed someone because of me. You avenged, you paid for my bills and debts. You give me what I want. Sigaw ko kay Sib pero dahil hiningal ako sa pagsigaw ko, ay huminga muna ako saglit bago nagpatuloy. You made me happier given the fact that I'm only your slave. Hindi siya nagsalita at namatili lang natitig sa akin. Hindi ito yung buhay na inaakala kong sasapitin ko sa iyo. Akala ko ay sasaktan mo ako. Aabusuhin or worst ay papatayin. Hindi ako hinihiling na gagawin mo ang lahat ng iyon pero yun talaga ang how am I supposed to hurt the only girl who can make me smile? Nagtataka niyang tanong na ikinatatahimik ko naman. Make him smile? The only girl? Ako na papapangiti ko siya? Humakbang si Save ng isang beses palapit sa akin kaya naman agad akong napaatras. Hito na naman kami sa lapit at layo game namin. You're creepy, paos kong sambit ngunit hindi pa rin siya nagpatinag. Muli siyang humakbang palapit sa akin kaya naman dali-dali rin akong napaatras hanggang sa maramdaman ko na ang pagtama ng likod ko sa post lamp na nandito sa harap ng mansyon. Hindi ko na magawa pang makaalis dahil nasa harapan ko na si boss at isang maling galaw lang ay pwedeng may mangyari ng hindi maganda. Upang pagkapantay ng mga mukha namin ay nag-effort pa siya na yumuko. Am I not doing it right? Kunot ang noon niyang tanong na kinapagtaka ko rin. Ano naman ang tinutukoy niyang hindi niya ginagawang tama? Ano? I gulped and chuckled when I inhaled his intoxicating scent. Wala bang makapagsabi sa kanya noon pa na nakakadikang amoy niya? Kasi kung wala pa, willing ako na sabihin sa kanya iyon ngayon. Everything, am I following you? Muling tanong ng lalaki gamit ang seryosong tanong tono ng pananalita. Idagdag pa ang panakanakang pagtingin niya sa labi ko at sa mga mata ko. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. I want to give you everything that I have. To be your shield and the monster home. Home you will call yours. Pero bakit nga? Napabuntong hininga si Save at bago pa man ako makapagsalita ulit, ay kinuha na niya ang kamay ko at inilagay sa tapat ng kanyang dibdib. Hala! Bakit ang lakas na naman ng tibok ng puso niya? You tell me why I'm doing all these things for you. Napalunok ako nang makita ko yung gaano ka-sincere ang mga tingin na binabato sa akin ni boss. Kasabay ang pagtibok ng puso niya ay ang sunod-sunod niyang paglunok nang matitigan muli nito ang nakakaawa kong labi. Bakit nga ba, Save? Anong mayroon sa akin at naaagaw ko ang pansin ng isang katulad mo? Hindi ko tuloy maiwasan ang matawa. Ang akala ko kasi ay ang mga libro lang matatagpuan yung mga istorya tungkol sa mayayaman at mahihirap na nagkakaroon ng feeling sa isa't isa. Hinigpitan ni Save ang hawak niya sa kamay ko dahilan upang maramdaman ko ang init ng balat nito. Action is far more bitter than words. Yes, it's obvious. Ngayon alam ko na kung bakit siya ganito sa akin. Alam ko na kung bakit inaalagaan ako ng lalaki ito at nagpapasalamat ako dahil nagawa kong masungit ang isa sa pinakamakinang na bituin. Save is not perfect but he's actually a good man. Siya ang lalaking hinding-hindi ko pagkakakaitan na mamahalin at aalagaan.
Hindi na ako makakapagtimpi pa na kahit mas malaki o sa akin at matangkad ay agad ko siyang kinabig at niyakap ng mahigpit. Thank you. I cried helplessly in his arms while he messed with my hair. I never knew that I can find love in my mistakes. Chapter 72, Haunted Past. Apple. Napahinga ako ng malalim ng kumalas na si Save sa pagkakayakap sa akin. Sobrang sarap talaga sa pakiramdam pag nasa ganitong posisyon kami. Magkayakap lang tapos tahimik. Tumahimik lang talaga ako kasi gusto kong pakinggan yung tibok ng puso niya. Ang sarap kasi sa pandinig nung ritmo nun. Stop crying, you're being a big baby again. Reklamo ng lalaki na binunot ang cellphone niya sa bulsa. Mukhang may tumatawag na naman sa kanya kasi nakita kong nakailaw yung screen ng phone niya. Business matter siguro. I'll answer this. Go and check your new home. Bili ng lalaki bago ito naglakad papunta sa ibang direksyon. New home? Naku, hindi pwede mapunta sa akin itong bahay na ito kasi magtataka si Tatatang at Mamang. Namilog ang aking mga mata at hahabulin pa sana si Save pero mahaba ang bias niya kaya mabilis na itong nawala sa paningin ko. Hay, buti pa talaga sila mabilis maglakad samantalang ako, nanlulumo akong napatingin sa paa ko at napabuntong hininga na lamang. Pag talaga ako tumangkad, sasali ako sa mga marathon at takbuhan. Muli akong napabuga ng hangin at nang tinamad na ako sa kakatingin sa mga bulaklak na nandito ay nagpapasyahan ko na lamang na pumasok sa mansyon. Nakapasok na ako dati rito kasi di ba nagtrabaho si Mamang dito? Ganoon pa rin naman ang ayos ng loob pero natatakpan ng puting tela ang mga kagamitan. Wala na rin yung malalaking portrait ng mga santos at saka yung ibang mga gamit na ako pa mismo at si Mamang ang naglilinis noon. Ano kaya ang nangyayari sa mga santos at naparami ang utang nila kay boss? Naglakad-lakad ako at dahil marmol ang sahig nito ay umalingaw sa malawak na sala ang tunog ng yabag ko. Ang creepy sigurong tumira rito kung nag-iisa ka lang. Oo, sasabihin ko din na maganda ang disenyo ng bahay tapos sosyal ang mga gamit pero ang tumira mag-isa sa napakalaking mansyon, sobrang langkat naman yata noon. Kung magkakapamilya ako ay gusto kong maliit lang yung bahay tapos komportable kami ng pamilya ko. Ayaw ko ring sayangin yung mga magiging anak ko na kumapit sa pera at sa marangyang buhay. Gusto ko silang maging mulat sa importansya at halaga ng bawat bagay na ibibigay sa kanila. Hindi naman masamang maging maluho o aksayahin ang pera sa mga bagay na gusto mo pero siyempre dapat may limitasyon rin. Nagpatuloy pa ako sa paglalakad hanggang sa napunta ako dito sa party ng sala kung nasaan ang isang seat ng sofa, malaking TV at lamisitang gawa sa salamin. Dito ako pinaluhod ni Senyora noon. Pinagkamalan niya kasing magnanakaw ko yung kwintas niya. Natatawa na lang ako tuwing maalala ko iyon. Parang kailan lang kasi ay nasa ibaba ako pero ngayon mukhang gumaganda na ang takbo ng mga buhay namin. Unti-unti nang nawawala ang mga problema lalo at umayos na sa lagay ang mga magulang ko. Muli akong napabuntong hininga at akmang lalakad na sana palapit sa ingranding hagdan nang bigla na lamang bumukas ang malaking TV. Napasindi pala yan. Hi, Gabriel. As you can see, nasa akin ang anak natin na si Tin Xavier. Gusto raw kasi niyang makasama ang mama niya kaya sumama siya sa akin pero paano naman mai-enjoy ang banding namin kung wala kaming pera? Isang napakagandang babae ang nasa screen ng TV ngayon. Sobrang ganda nito at pang modelo ang katawan. Hindi ko kilala kung sino ang babaeng ito pero bakit naman kahawig siya nila Xavier at Zion. Tika nga malapitan pa at baka namamalikmata lang ako. Mas nilapitan ko pa ang TV pero talagang kahawig nila Siv ang babaeng ito. Kasama rin namin ang anak mo yung madrasta nila, yung babaeng pinalit mo sa akin. Maamo ang mukha ng babae kanina pero ngayon unti-unti iyong nag-iba. Matamis ang ngiti nito kanina ngunit napalitan na ito ng gagalaiti. Sino ba ang babaeng ito at bakit napapanood ko ito? Wala sa sarili kong tinignan ang DVD player na nasa ibaba ng malaking TV. Umaandar iyon at mas sinyalis na nagpe-play, ibig sabihin recorded ang video na ito.
Pero sino siya? Nagsimula na akong kabahan at yung babae sa screen ng TV ay maglabas ng kutsilyo. Itim at kulot ang buhok ng babaeng ito. She have those pair of amber eyes. Halatang hindi ito purong Pilipino, ngunit bakit parang ang fluent niyang magtagalog. Kikilala ko ba siya? Inilibot ko ang tingin ko sa paligid pero ako lang naman ang mag-isa sa lugar na ito. Nananasaan si Save? Wanna see your son and your bitch? Tanong ng babae bago nawala sa kanya ang atensyon ng kamera. Diyos ko, hindi ako makapaniwala na mismong masaksihan ko ang dalawang tao na nasa sahig ay naliligo sa sarili nilang dugo. My hands began to tremble. Nanghihina ang mga tuhod ko lalo na nang mag-focus yung video sa dalawang tao na iyon. Iisang babae at isang batang lalaki. Mumukhang humihinga pa yung batang lalaki pero yung babae, hindi na ito gumagalaw at kahit pinapanood ko lang sila ay parang nararamdaman ko na yung sakit na nararamdaman nila. Unfortunately, naiinis ako nitong bago mong asawa kaya hayan at pinatay ko na. Condolence nga pala lalo na at buntis rin pala itong babae mo pero hindi pa naman patay itong anak natin na si Xavier kaya pwede mo pa siyang mailigtas. Xavier, yung bata sa video, huwag niyang sabihin na si Xavier yan. Mas lalo akong ginapangan ng kaba nang mapagmasdan ko kung anong klaseng ngisi ang napapaskil sa namuong mukha nitong babae. Mama, may nabanggit si Sayon sa akin noon tungkol sa mami nila at sa nakaraan ni Save. Sinabi niya na hindi talaga maganda ang nangyari noon dahilan para dalhin si Save yung galit niya hanggang ngayon. Xavier keep on hurting women who resembles their moms, attitude and face. Yon ang dahilan kung bakit kinatatakutan siya at nilalayuan ang mga brat na anak ng mayayamang pamilya. My man is untouchable because of his past. Puno ng takot akong napaatras nang tumawa ang babaeng nasa screen ng TV. Para siyang nawawala sa sarili. God, sino po ang may gawa nito? Bakit makikita ko nito ni Save? He was kept by his family because of his attitude. Many tried to tame that poor little boy who became the untouchable demon, but everyone fails. Napasinghap ako nang marinig ko ang pamilyar na boses na iyon. That voice that haven't heard for months. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko, ngunit nang maramdaman kong palapit na sa akin ang taong iyon ay agad ko nang hinarap kung saan direksyon siya nakatayo. My hands start shaking uncontrollably when I saw her face. Nakangisi ito at kahit na maamo ang mukha niya, hindi ko pa rin magawang hindi matakot lalo na nang makita ko ang baril na nasa kamay niya. No, anong balak niya? Bakit ayaw pa niya akong tigilan? As you can see, masyado na ako mabait para ikwento sa iyo kung ano ang nangyayari sa nakaraan ng fiancé ko dahil mawawala ka na naman sa buhay namin. Agad akong napaatras nang biglaan na itong tinuntok sa akin ang baril na hawak niya. Gusto niya akong patayin. Bakit hindi ko naisip na kayang gawin ito ng babaeng ito? Xavier took everything away from her. Gulong-gulo ang mahabang buhok ng babae at halatang wala ito sa sarili dahil bahid ang natitirang make-up na nasa mukha niya. She's a mess. Hindi ko na nga mapakilala ang babaeng nasa harapan ko ngayon dahil mula sa pagiging elegante at sosyal ay nagiging ganito na siya. I should be his queen. I'm more suitable than you. Naiiyak na wika ng babae bago ito humakbang palapit sa akin. Hindi ako makagalaw dahil nakatutok pa rin yung barel sa akin. I can't die. I still want to fulfill my promises to my family. Kailangan ko makaisip ng paraan para makaalis sa paningin niya. Where is Xavier? He was kidnapped by his own mother before. His biological mother who only cared for the wealth of Cruz family. Kayamanan lang ang mahalaga sa babae yon kaya yun at hiniwalayan siya ng amala ni Xavier at Zion apparently. Nawala sa sarili ang babaeng iyon dahil sa lost everything just like me. Gumiti sa akin ito bagong ngumuso at inayos ang pagkakahawak sa barel na nakatutok sa akin. This is not the time para matakot ako.
Their father fell in love with a woman named Elisa. He married her kaya hayon at mas naging baliw ang biological mother nila Xavier. Hindi na niya napigilan ang sarili na kidnapin ang sariling anak at yung bago asawa ng ex-husband niya. She killed the woman and tortured her poor little boy. Natuon ito ng tingin namin ng babae sa screen TV. Sanay na ako makakita ng mga dugo at katawan ng tao pero knowing the story behind this video, it's making me sick. Hindi ko magawang maisip kung anong klase ng sakit at hirap ang pinagdaanan ni Save. Naiiyak na ako dahil kasi all this time tama pala ako sa hula ko na behind those dark orbs, merong malungkot na nakaraang naghihintay sa na mabunyag. Hindi ko alam kung anong sasabihin o gagawin, pero masasaktan ako para sa kanya. Nahihirapan ako. My tears began to fall uncontrollably when I saw how Xavier fight for his life. Nagmamakaawa ang bata na pakawala na siya at huwag saktan. Nagmamakaawa siya na iuwi na sa papa niya pero imbis na makinig ang ina niya ay mas lalo lang nitong sinaktan si Save. The Cross family should thank that woman. She made a demon out of the little kid. Isipin mo na lang kung hindi naranasan ni Save ang lahat ng iyan, baka hindi siya nasa itaas at tinitingala ng ibang tao. Nakangising asik ng babae na agad namang naging dahilan para kumulo ang dugo ko. Mahigpit kong naikuyom ang mga kamao ko dahil sa galit at inis. How could she? Paano niya nasasabi yung mga salitang yan? Wala kang karapatan na pasalamatan niyang halimaw na yan. Dahil sa kanya nasaktan si Save. Dahil sa kanya malungkot ang Save ko. Umiiyak ko sigaw sa kanya at hindi man lang niya ikinatatakot. Well, he's becoming weak. Ikaw ang kahinaan niya, Apple, at haba hanggang buhay ka. Unti-unti siyang magiging mahina hanggang sa masayang ang effort ng mami niya. I won't let that happen. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa barel pero hindi ako nagpatinag. Nagagalit ako at naiinis sa kanya. Naiinis ako sa kanilang dalawa ng mami ni Save. How could they hurt someone and turn them into a demon? Alam ba nila kung gaano kalaking damage ang naidulot nila sa buhay ni Save? Dahil sa kanila nakalimutan na ni Save na mabuhay. Dahil sa kanila hindi na magawang makangiti ni Save. They took away his light with his heart. Inalis niya yung saya na dapat ay nararanasan ng boss ko at hindi ko nahahayaan pang magawa nila ulit iyon. Akmang sisigawan ko na itong mula sa madilim na parte nitong sala ay lumabas ang lalaking sentro ng usapan namin. Nagulat ako at natulo sa kinatatayuan na makita ko ang mukha niya. He looks so different. Hindi na itim ang mga mata niya. He no owns the pair of those beautiful amber eyes I ever saw. The intimidation and dark aura that he possessed in now gone, replacing in with the innocent and protective energy. He literally looks an angel. Anong nangyayari kay Xavier? Hindi ko maiwasan ang napakislot nang may bigla siyang itinapon sa sahig. Iisang maliit na bote. What was that for? I hate the real color of my eyes because it reminds me of that weak woman. Paliwanag ng lalaki na talaga namang ikinagulat ko. Hindi iyon ang totoong kulay ng mga mata niya. All this time, he's wearing those contact lenses. Bakit hindi ko napansin noon pa? Hindi pa man ako makabawi sa sinasabi niya nang muli na naman siyang nagsalita. Apple will never be my weakness. She's my strength. My sanity that keeps on filling the wide gap in my life. She will never be my cause of my fall, Clarice. Magpapatuloy ang chapter 73.